Isang mapagpalang gabi po sa inyo po mga kapatid, mga taga-subaybay at patuloy na kasama po namin sa araw po ng pag-aaral ng banal na salita dito po sa ating Sweet Hour of Prayer. At kami po ay natutuwang palagi sa kabutihan po ng ating Panginoon na siya po ang nagtitipon sa atin upang sama-sama po tayong magpalakasan. Sa pagkakataon po ito, ang nais ko pong pagbulay-bulayan natin na kukuhaan po natin ng isang pag-asa ay nasa aklat po ng Hebrews. Ang chapter ay 12. Ang verse po na focus natin, ang mga verses ay verse 1 at saka verse 2. Ano po ang sabi dito? Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnare us. And let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Ang mga talatang ito, mga kapatid, ay magbibigay sa atin ng inspirasyon at magtuturo po sa atin kung ano po ang pinakamabuti nating gawin sa panahon na tayo po ay nakikipagbaka o nakikipaglaban sa ating sariling mga kahinaan. Gusto ko pong bigyan ng pansin po dito na upang madali po nating matandaan ay meron lamang po akong 3 points na iiwan. 3 letter W. 3 letter W po, no? Ang isa ay we. Number 1 is we, W-E, o yung tayo. Number 2 is yung tinatawag po nating witnesses. Yung mga halimbawa ng mga nanampalataya, mga kapatid. At paano sila nagtagumpay sa kanila pong pakikipagbaka. At yung pangatlo, yung who, yung WHO. Sino? Kung tinutukoy dito na dapat na ating pong pukosan. Yan po yung walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung babalikan po natin yung verse 1, sabi dito, therefore we also. Ito po yung we na sinasabi ko. No? Since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. So, yung pangalawa ay witnesses. So, sabi daw dito, mga kapatid, tayo, punta tayo sa number 1 na tayo. Ano po ang payo ni Apostol Pablo sa atin? Tayo daw po ay mag-lay aside ng every weight na meron po tayo. Ang weight na iyon, mga kapatid, kumbaga kasi sabi dito, and the sin which so easily ensnare us, and let us run with endurance the race that is set before us. So dito po inahalintulad ni Pablo ang mga mananampalatayang Kristiyano bilang mananakbo o nasa isang race. Sa isang race po, mga kapatid. Ano? Ang buhay natin bilang Kristiyano ay parang tayo po ay nasa karera. Nasa pagkakarerahan, mga kapatid. Nasa atin pong pagtakbo, sabi po dito, ay atin pong ililay aside ang bawat way or bigat na meron po tayo. Ito po hinahalintulad, mga kapatid, sa damit na suot ng mga mananakbo. Kapag ang kanilang damit ay mabigat, mga kapatid, ito po ay makakabawas ng kanilang bilis. Ito po ay makaka-hindrance upang kanila pong matapos ang kanilang takbuhin. Ito po ay makaka-hindrance sa kanila upang mas mabilis po nilang matakbo ang takbuhin na nakaalaan po sa kanila. Kaya po dito, mga kapatid, sa pagtakbo, tayo po yung nagdadala. Tayo po ang nagdidesisyon kung atin pong dadalhin ang mga bigat na ito, kung atin pong aalisin ang mga bigat na ito. At dito po makikita po natin na ang connection po ng bigat na ito ay nasa, sabi dito, and the sin which so easily ensnare us. Alam po natin na araw-araw tayo po, mga kapatid, ay nakipagbaka sa kasalanan. Meron tayong mga kahinaan. Tayo po, mga kapatid, ay narito sa mundo at narito ang ating kaaway upang tayo po ay tuksohin, magkasala, malayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po ni David ay siya'y inanyuan, mga kapatid, sa bahay bata sa kasalanan. Pinaglihis sa kasalanan.
So makikita po natin bilang tao, tayo po ay merong mga kahinaan, ngunit sinasabi sa atin ni Pablo na tayo po ay ating ililay aside ang mga way na ito. Kasi ito po mga kapatid lang siyang pumipigil po sa atin, nagpapabigat po sa atin pong takbuhing espiritual bilang pong mga Kristiyano. Sabi dito, let us run with endurance the race that is set before us. Takbuhin po natin na meron pong endurance. Ito po mga masikap po nating tatakbuhin, matatag po nating tatakbuhin, mga kapatid. Ibig sabihin, sa paglalakbay po natin ay talagang nandoon yung posibilidad ng kahirapan. Hindi po madali ang paglalakbay. Ibig sabihin sa pagtakbo natin, mga kapatid, may bigat kung minsan kung aalisin po natin yung mga pagkakasalang ito. Kasi napamahal na tayo dito, masaya tayo na ginagawa ito. Kaya ito po mga kapatid, yung hindi madali, hindi masaya na ito'y inaalis natin sa ating sarili kung ito'y ating nakasanayan. Pero sabi po dito, ito po ay atin pong aalisin upang matakbo po natin nang walang gaanong sagabal o walang bigat ang atin pong mga takbuhing Kristiyano. And then, sabi po dito, balikan ko po yung pangalawang W, yung witnesses. Sino po ba yung mga witnesses na tinutukoy po dito? Sa isang takbuhin po mga kapatid, marahil ay ang ilan sa inyo ay nakaranas o nakapanood ng pagtakbo. Yung karera ng mga tao, mga kapatid, na marathon, sabihin na natin ng ganun, no? O kaya yung sprint. Makikita po marahil ng isa pong mananakbo sa pagtingin po niya sa kanyang mga paligid, nakita po niya ang napakarami pong mga manonood. Maraming mga witnesses. Pero dito sa talata, mga kapatid, ang tinutukoy na witness po dito, mga kapatid, ay yung sa chapter 11, na ito po yung tinatawag na heroes of faith. Marami pong halimbawa ng mga mananampalataya sa Biblia na meron din pong mga kahinaan, na sila po ay nagsipagtagumpay. Marami pong ginawang mga kagilagilalas na bagay ang Panginoon sa kanila, sapagkat sila po ay nanampalataya sa atin pong Panginoon. Sila po ay ipinakita po rito sa banal na kasulatan ang kanila pong mga halimbawa. Ibig sabihin na sulat po mga kapatid na meron pong mga tao na may mga kahinaan na patuloy na nagtagumpay kasi po meron po silang koneksyon sa atin pong Panginoon. At kung babalikan ko lang dito mga kapatid yung number 1 na we, gusto ko lang po palang i-emphasize sa atin pong takbuhin sa race. Ang kalaban po natin na hindi yung mga opponents po natin, halimbawa yung sa katabi natin. Ang kalaban po natin dito ay yung atin pong sarili. Ito po ang race na meron po tayo. Inakalaban po natin ang ating sarili. Pero meron tayong mga witnesses, mga kapatid, mga witnesses na nagpakita na pwede tayong magtagumpay sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi sa verse 2, looking unto Jesus. Sino po yung who natin, yung WH natin, yung pangatlo nating W, who? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kanino daw po tayo titingin? Kanino daw po tayo tititig? Looking unto Jesus, the author. Ano po siya? Author siya and finisher siya ng ating mga pananampalataya. Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, siya po ang nag-endured ng cross. Nahirapan siya, mga kapatid. Siya po ay napako sa krus. Kanya pong tinanggap, mga kapatid, ang kahirapang ito para po sa ating kaligtasan. Siya po, mga kapatid, dinispise po niya ang kahihiyan. Sabi po sa isang commentary po dito, mga kapatid, kung mapapansin po natin, ang krus, mga kapatid, ang pagkapako sa krus ay isa sa pinakamahirap na punishment sa kanila pong kapanahunan. Mga kapatid, bukod sa ikaw po ay pahihirapan, meron pong scourging na nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. Yung scourging, mga kapatid, yung pinapalo sa kanila na
Kumbaga sabi sa ilang mga pag-aaral, ito po ay maaring mga pako o bubog na pinagsama-sama na sa isang semento at ito po ay yung nasa dulo ng isang pamalo na pinapalo sa ating Panginoong Jesucristo. Pag pinako sa krus, mga kapatid, yung kanyang kahirapan doon na sabi po dito sa isang commentary, ito po ay nakadesign para matagal po siyang maghirap, matagal siyang mamamatay. Pero kakaiba po ang ating Panginoong Jesucristo, mas mabilis po siyang namatay. Pero ang disenyo ng kahirapan, ng disenyo ng punishment na iyon ay talagang matinding kahirapan. Ito po ang kamatayan na dinaanan ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi lamang po yan, mga kapatid, siya po ay pinako ng nakahubad. Ito po ay nakadisenyo rin, mga kapatid, ang paraan ng kanilang pagpakong ganun upang nakadisenyo upang ipahiya ang mga criminals, kasi yung cross na yon ay nakadisenyo sa mga foreigners and criminals. Kaso ang ating Panginoong Jesucristo ay pinagpalagay na criminals, ipinalit kay Barabas, at ang kanyang pagapako sa krus ay isang malaking kahihiyan. Ipako ng nakahubad. Ito po ay disenyo ng kanila pong punishment in that time. Yan po ang mga pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, siya po ang author and finisher of our faith. Sa Kanya daw po tayo tumingin. Sa Kanya daw po tayo tumitig. At ang isang bagay po ang gusto kong emphasize po dito. Sabi ko dito, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who, for the joy that was set before Him. Who, for the joy that was set before Him. So yung for doon, mga kapatid, ang Greek word nito ay anti, na ito po ay pwedeng i-translate ng instead of o kaya ay for. So, dalawa po siyang translation sa English. Pero matatranslate po natin ito depende sa context. Pero alam niyo po, mga kapatid, pwede din natin itong i-translate na papalitan natin yung for ng instead of. At may makikita po tayong mas magandang meaning ng talata. Kasi dito, who for the joy that was set before Him endured the cross. Kumbaga, dahil po sa alam ng ating Panginoong Jesucristo, na meron pong kagalakan na naghihintay sa Kanya, ay Kanyang tiniis ng matinding pagtitiis ang Kanyang paghihirap na daraanan. Kasi alam po niya na sa mandaling panahon ay meron pong naghihintay na kagalakan po sa Kanya. Pero sa kabilang banda, kung papalitan po natin ang instead of, who, instead of the joy that was set before Him, endured the cross. So alam natin na ang ating Panginoon, ang Panginoong Jesus ay nakakaranas na ng joy doon pa sa langit, nung hindi pa siya bumababa dito sa lupa. Na-enjoy po niya, mga kapatid, ang presensya ng kanyang Ama. Nandoon po siya sa pinakamagandang lugar. Yun po ang kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero, sabi po dito, instead of that joy that is before Him, ano po yung ginawa niya? He endured the cross. Ibig sabihin, mga kapatid, dahil po sa pag-iisip niya sa atin, sa kabila po ng naroon na siya sa kagalakan ng kalagayan, ay mas pinili po niya na siya po ay maghirap at harapin ang pinakamahirap na paraan ng punishment, ang krus, at mamatay doon. Kasi po, siya po ay nagsakripisyo para sa atin. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya nga po, ano po ang ating dapat ipanalangin sa ating Panginoon? Kung tayo po ay nag-struggle sa ating buhay, iba't iba po ang ating pong pagsubok, iba't iba po ang ating pinagdaraanan, iba't iba po ang ating kahinaan, iba't iba po ang kasalanang tumutokso po sa atin. Gayunpaman, nasabi po ng mga talata, tayo po ay lumingon, tumitig, tumingin sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpakita na ng pinakamagandang halimbawa. Kanya pong tiniis ang krus para sa atin kasi gusto po niya na tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Pagpalain po nawa tayo ng ating Panginoon at sumaatin nawa ang kanyang dakilang presensya sa panahon ng ating pong pakikipagbaka.